Okay, QuickBooks for construction and contractor. Ito po ay yung process from estimates, invoice, progress invoicing, hanggang makabayad ng makakolekta ng payment hanggang ma-deposit sa bangko. And recording din 'to ng tawag doon, project management para po sa ating sales. Okay, sa sales transaction, ibig sabihin sa customer transaction natin. So, yan po yung ating uunahin. So, siyempre, una, set up natin yung ating mga customer na ganito po yung setup. Meron po tayong sample header ng company or yung pinaka main customer name, and then tapos yung ating mga projects. Kung ano man yung mga projects na gusto nating ilagay 'no, meron po puwede po tayong mag-numbering ng projects. Basta naka-downline po siya as job 'no. Right click lang naman natin and then add job 'no. 'Pag nag-add job tayo, lalagay lang naman natin dito yung job name. So, parang ganito po yung itsura niya. Okay, 'yan. Okay, puwede namang number lang nung project or nilagyan ko lang ng project A2131 para mas madali nating maintindihan. Okay, job information, pwede nating ilagay dito yung full job information. So, QuickBooks is hindi po siya katulad ng mga ERP system na pwede mong i-customize yung full potential ng project in super detailed, no? Hindi po siya gano'n. Yun po yung limitation niya. At hanggang dito lang po yung mga limitation niya pagdating sa projects, no? Accounting software po kasi siya in desktop, no? Yung application niya is ini-install sa desktop kaya hindi po siya fully customized yung kanyang features pagdating po sa projects. Ang strength niya po is to record yung mga transaction natin, expenses, sales to the project, and as well as makapag-generate ng profit and loss statement and financial statement for the whole company and for the specific project. Ang strength niya po is more on accounting. Okay, more on accounting. Meron din naman siyang tawag doon, inventory management para po sa projects, and meron din naman po siyang tagging for tawag doon, yung mga billings per projects, no? And according to the accounting principle, naga-guide niya naman yung buong business in terms of the projects, no? So this is the limitation, no? Wag po tayong umasa na yung QuickBooks Enterprise is yung bang ano, yung full sobrang detalyado ng materyales na gagamitin natin, sobrang tawag dun, isa-isa specifically kung paano ginagawa, meron pang ABC procedure para dun sa may projects. Hindi po siya gano'n ka-intensive, no? So, sa estimates, start po tayo from estimates, then tag natin yung projects, nagagawa natin ng estimates, okay? And then, ilalagay natin yung projects na tawag doon, na bubuuin natin, no? So, ito yung isang example. Ito pong sa taas, ito po yung ating service charges for these projects. Okay? Ito pong sa baba is yung estimated cost. Okay, wag po kayong mag-alala, hindi po yan lalabas sa billing or hindi po yan lalabas sa invoice. Ito po ay para sa estimate kasi po meron para sa yan. Para po yan dito sa estimate versus actual details. So, ibig sabihin, right away, pagka inopen natin si project, pwede tayo magkarga kung magkano yung estimated budget natin for the costing nung ating project. So, after we post the estimate cost, then once na we post the purchases, nagbabangga po siya doon kung halimbawa binudget natin is 10,000, okay? So, and then gumastos tayo ng 15,000. So, makikita natin meron doon 5,000 na difference from the estimate versus actual. So, yan po yung relevant niya. Kaya po siya merong nakalagay diyan. Ang lalabas lang po sa ating tawag doon, sa ating billing is etong nasa taas, construction service charges. Okay? So, halimbawa, nakalamsam na to, 2.5 million. Okay? Tapos nakaganyan siya, oh. So once na naglagay tayo dito ng cost, okay, 2.5 million, ito po yung billing natin. So 2.5 million plus 12% na VAT, so 2.8. Okay? Dito po sa ano natin, sa estimate natin, pwede po tayong maglagay dito ng estimate
cost. Yan. Estimate cost, estimate other cost. Okay? Ganyan. Tapos, subcontractor expenses. So, ganyan. Tapos, worker compensation. So, ganyan. So, pwede po tayo maglagay ng ganyang mga cost. And then, may markup yan kung gusto nating i-charge yan kay customer o hindi. Since ang project na to is as a whole, a lump sum, hindi na natin para i-charge pa yung per process na to sa customer. So, tatanggalin natin dito. Okay? Babalik siya dun sa lump sum. Bakit tayo naglagay dito? Estimated cost to. Ibig sabihin, we estimate how much materials yung gagamitin natin, how much construction cost yung gagamitin natin, how much subcontractor expenses yung allocated, and how much worker compensation. Ganyan, ganyan po siya kasimple. Ngayon, save ko lang. Save ko lang siya and then tignan ko yung kanyang print preview. Okay? Ito yung print preview niya. So, kita nyo po, hindi po printed lahat ng mga information doon. No? Pwede naman natin to i-customize, okay? Pwede naman nating i-layout, pwede nating ilagay dito yung header ng company, at pwede nating i-customize according to the company, tawag doon, templates, no? Nung kanilang project estimates. Okay? Kung mapapansin nyo po, ito po yung actual na estimate na pinost natin. Ito po yung printout. So, hindi po lalabas dyan yung mga projected cost natin. Okay? Hindi po lalabas dyan yung projected cost. So, internal po natin itong mga nakalagay dito. Okay? And then, save and i-close ko lang po. Tapos, kung gusto po natin magdagdag ng other informations or other description, pwede naman tayo magdagdag dito sa baba. O kaya dito. No? Ito yung detailed of project. Diyan po natin ilalagay. Pwede po nating ilagay diyan yung kung ano yung mga detailed ng mga information nung gagawin sa project na to. Ayan, flood control system, blah blah blah. Kung ano po yung mga kailangan diyan gawin, no? Save ko lang. Okay? Tapos pag nag-save ka, nag-alter ka, at yung tinatanong ng iba, paano po kung mayroong alteration dun sa kung sa ano sa estimate. So lalabas po diyan. Do you want to add note dun sa may alteration? So hindi muna ako maglalagay kasi gusto ko lang makita ninyo na meron tayong mga additional na notes na nilagay dito sa baba. And then yung print preview niya is mag-iiba na din. Ayan, pwede tayong maglagay diyan ng mga tawag doon yung mga project details or information kung ano yung gagawin natin dun sa projects. So, yan po yung initial niya and then we can customize that. We can customize yung template or yung layout at pwede din natin gamitin yung ating crystal report para mag-print ng customizable estimates. Okay? Yan, ay pwede nating i-customize yan accordingly. So, yan lang po muna and kasunod natin is sa progress invoice na. Okay, from estimates, bali ang gagawin natin is, ang kasunod niyan is to create invoice. Okay? Pag kinlik mo yan from estimate is may lalabas na posting dito if you want to go to create 100% or entire estimate. Pwede naman click natin yung estimate invoice sa percentage. So let's say halimbawa 30% muna yung ating i-charge. Okay? Meron ding create invoice for selected items. Kasi ito naman, yung ginagamit naman to, yung selected items. For example, pwede ka kasi maglagawa dito sa estimate natin na ito, construction service, 2.5, tapos may ano pa dyan, other services, 1 million, yung mga ganon. Meron siyang iba-ibang tawag doon part. Halimbawa, part A, part B, part C na ano ng quotation or meron diyang halimbawa construction service, tapos repair, tapos delivery or tracking charges, yon. Pwede yon. Ito naman gagamitin natin, selected. Tignan muna natin tong create invoice for selected items. So magkakaroon siya ng ganito. Okay? And then, pwede natin ilagay dito yung 30% na i-charge natin.
for selected items. So, select percentage. Okay? Kung, yun nga, sinabi ko, kung meron yan construction service, 30%, 20% naman dun sa, or 30% din para dun sa ibang repair, yan, mga additional charges. So, since one-liner lang yung ating estimate, dyan muna tayo mag-base. O, cancel ko muna to ulit. Create invoice. Tapos, ito yung tinatawag na progress invoice. Nalagyan natin 30% of the estimate i-charge. So, gagawa na siya ng invoice. Diretso na. Okay? Nakalagay dyan, 30% of 2.5 million. So, inclusive na yung VAT dyan. Okay? So, VAT inclusive. Okay? So, ayan. Ang magiging VAT niya is 90 and then 840 yung gross. Okay? So, invoice. Ganun lang kabilis mag-post ng invoice, no? And then, print invoice. Save ko lang. Yung printing ng invoice na to, pwedeng i-customize ulit natin, no? Pwedeng i-customize natin yung invoice na yan para para yung gusto lang natin na invoice pre-printed dun sa ating BAR customization or pwede nating i-customize dito sa QuickBooks diretso. Ayan, dito sa ating templates. Okay, meron diyang progress invoice, pwedeng service invoice or ayan. Pwede tayong mag-customize, pwede tayong mag-layout. Okay, ito yung itsura niya. Pwede tayong mag-layout dyan nung specific invoice template natin. And then, syempre, pwede din tayong gumamit ng ating crystal report para sa ating template, which is ito, sales invoice sa pre-printed. Pwede nating ayusin yan. Okay? Pwede nating ayusin yung customization ng invoice na yan according to the layout na kailangan ng ating mga customer or ng ating clients. Okay? Company name or kung walang company name, pre-printed, pwedeng tanggalin yan. No? So, yan lang po. Yung ating tawag doon, progress invoice and then save and close. Meron pang isang proseso ng progress invoice, diretso. Kanina yung ginawa natin from estimates, tapos kinlik natin yung invoice dyan. No? Create invoice from these estimates. Yung isang approach naman, diretso naman sa create invoice, itatag naman natin yung projects. Okay? Kiklik natin yung projects. Ito siya. Pangalawa. Then okay. Then 30% ulit. Okay? Ayan. So, ganyan siya. No? So, yan yung posting natin ng progress invoice. Napakabilis. No? Makikita mo dyan, 60% na. 60% na yung progress natin. Kasi kanina, from estimate, diretso tayo ng invoice, 30%. Ito naman ay another 30% completion. No? So, kagandahan dito, once na sinave natin yan, okay, pwede natin makita sa may job and time report yung ating progress invoice. Job, progress, invoice versus estimate. Okay, pag nakita natin yan, makikita natin dyan, eto, 2.8 million, inclusive na, gross na yan, kasama na yung VAT. Ang progress natin is 840. So, 30% na yung ating na-invoice, no? So, once na sinave natin tong ating invoice na ito, okay, save. Save and close. Okay. Tanggalin muna natin yung check dito sa taas. Okay, save and close. Then, makikita natin dun sa progress estimate, i-refresh lang natin. Makikita natin 60% na yung completion. So, dyan po yung completion ng invoice, no? So, and then, syempre yung estimate once na halimbawa, binago yung estimates, may dinagdag na additional information dito na charges. No, halimbawa, other service charges. So, naglagay tayo dyan ng 150,000. Okay? So, nadagdagan na naman ng yung ating i-invoicean, no? Okay? Pwede tayong maglagay ng pwedeng may lalabas na ganito kay QuickBooks, no? If you add
or change order. So merong revision dun sa initial estimate. So pwede siyang maglagay ng notes dito or yung audit trail nung changes. So tulad yan, October 14, merong added 1 service charges. Okay, pag inad natin yan, lalabas yan dun sa ating, hindi naman lalabas yan dun sa may printout, no? Pero makikita natin dito sa ating estimates, no? Change order. So ibig sabihin, meron tayong additional na 150. So every time na binabago natin yung estimates, no? Every time na halimbawa 2.5 million binago natin, ginawa nating 2.4 lang, no? So and then sinave natin 'yan, 'di ba? Lalabas yung ano, yung amendment, okay? Ni-revise, ayan oh. Kung ano yung pagkaka-revise, i-add natin para makita lang natin yung amendment na notes dun sa invoice. Ayan oh, nakalagay sa kanya. Change order. So ibig sabihin, merong trail na from 2.5 nagkaroon ng amendment na 2.4 million. Okay, so something ganun po. Okay, meron po siyang revision. So yan. After that is, after nung invoice, syempre yung collection. So after collection, post tayo ng receive payments. Lagay natin pwedeng customer diretso or pwede yung project. Ayan. So yan, meron tayong dalawang 30% dyan na billing. Receive natin yung payment niya. So halimbawa, isa lang yung binayaran, yung 30% lang. So dito lalagay natin yung tawag doon yung OR number. Yan, yung OR number niya. Official receipt natin. OR number. Yan. Tapos dito sa baba, pwede natin ilagay yung check number na binigay sa atin. Halimbawa, BDO, check number, blah, blah, blah. Yan. Save and close. So, papasok muna siya sa undeposited fund. Okay? And then, ang gagawin naman ni accounting is i-deposit naman niya, i-record deposit naman niya. So, record natin sa BDO, deposit natin, and then save and close. So, mangyayari sa ating pong BDO account, makikita natin doon yung customer deposit. Ito, yung deposit na collection pala natin. Collection deposit, ito. So, papasok po yan sa ating bank account. Recorded po siya. Okay? Sa atin naman accounts receivable aging details, may lulutang dyan na 840 kasi ito yung invoice na hindi pa bayad. Okay, lulutang dyan. And then, sa ating naman, tawag doon statement ng ating customer, no, sa projects, pwede tayong mag-check ng ating statement dito. Meron diyang SI 840, tapos may payment na pumasok. Yan, 840. So ang anyang balance is 840. Pwede din ma-customize itong statement na to. Pwede din natin i-customize according to the, tawag doon, requirements ng ating client, no? So yan. So yan lang po yung sa may ano niya. Yan lang po yung process niya, no? Estimates, create invoice, progress invoice, collection, receiving ng payment. Tapos pag na-receive na natin yung payment, i-record naman ni accounting kung saan din-deposit yung cheque. So, kung meron tayong iba't ibang bangko at ina-allocate ni accounting natin, ni accountant natin, yung kung saan din-deposit yung cheque. And then, bank reconciliation. So, straightforward lang. Napaka-simple lang nung proseso na yon. At yun lang din po yung ina-advise natin sa pagpaprocess po ng sales. Ganun lang po siya kasimple. Thank you.